natin galing ng FOD Tower. Yun yung forward operating detachment natin, boundary ng Bukidnon at Agusan. So, pababa sila. Then, nasalubong nila itong grupo nila, Ninita, Buscada. Tapos, nung makita nila, tatlo lang initially ang nakita nila, tapos may nakita na firearms. Initially, kala nila yung 14 o mahaba kasi, tapos may scope. So, yung mga tropa naman kasi natin, nambush na sila dyan before, noong 2024. Oo. Tapos, siguro nabalitaan nyo rin yung encounter dito sa Busti, 2 beses. So, medyo alert yung mga tropa natin pag umakit. And then, hindi rin sila na-inform kasi pag may umakit ng mga tao dyan sa hinterlands ng Sitio Mayag sa barangay St. Peter, nagpapalam sila doon sa detachment. Kaya nung nangyari yung tiyatang namin si Dato Lalay, medyo hindi niya alam kasi alam. So, initially yun ang background kung nangyari, no? So, basically ngayon, naayos namin yung bangkay ni Ninita. Nawundid din yung asawa niya, no? Si Romeo Buscada din, pero nasa full medic din. Pinapin natin. Malibalay, full medic, malibalay. Alaan ning NPA sa tropa, kining magtiayon. Nakita kasi na may baril, tapos according sa account ng tropa, nakita na may baril, then pinapainto, tapos magpakilala, and sabi nila is tumakbo. So parang na-force yung tropa na magpaputok. Akala niya tumakbo na i-skirmish sila or tumakbo na hindi nila alam kung i-skirmish o alis siya. So na-force sila na magpaputok, and accidentally natamaan talaga. Nung kinonfirm nila, nung napunta nila, yun talaga yung babae yung natamaan, tapos yung baril, hindi talaga baril na caliber 22 rifle lang. So, ganun yung nangyari. So, kini possible kining magtiayon og isa ka kauban na kay tuluman na sila kaha na diha sa buong area kung asa nahitabo ang ingon jud nga encounter na siguro ni. Nangaso lang ni sila Colonel, nangaso kan nanguha og mga hayop. Unsa man ilang sa diha? Nanguha o mga kahoy ba, pambaligya. Pero yun nga, nung pabalik na sila, nilang tropa, tapos naging ng tropa nga maghinto, tapos magpakilala, tapos parang nabigla rin sila, so tumakbo sila, so akala rin ng tropa is tapos nakita yung baril, so yun medyo nagkabiglaan. Pero basically, sige. Okay, yung napatay na si Ninita Buscada, Colonel, ito po ay isang former rebel, di ba? Para sa inyo, hindi siya, pero i-check ko kung former rebel siya. Isang miyembro ito ng People's Organization ng ating LGU in Pasugong. Hindi. St. Peter to, St. Peter. So ngayon Colonel, ano na ang next step po na ginawa ng 88 IB? Lalo na po doon sa pamilya ng namatayan. Nung pagkababa ng nung nalaman natin na hindi pala kalaban yung baril accidentally ng tropa natin, binaba agad natin, tapos dinala sa full medic din para i-check, then dinala sa Villanueva Funeral Service, no, para mabigyan ng maayos at mabihisan. Then yun nga, kinausap natin yung dato doon sa barangay, IPMR sa barangay, at saka si Kapitan. Patulong tayo para may ayos yung mga kailangang ayusin para sa lamay ni Ninita, no, Buscada. Yung sabi mo kanina, Colonel, tatlo sila. Yung isa, anong status ng isa, Colonel? Basically, tatlo yung nakita, pero nung nakausap namin yung nakababa, ito sila lahat. Bali, ang nakita lang ng tropa na una is tatlo. So, yung iba, hindi na nakita ng tropa. Sinasaunahan sila. So, bali, ang nakita lang ng tropa is yung tatlo na initially na nakita nila ng baril, nung nalaman, caliber 22 lang pala to siya na may scope. Yung baril, minsan, kala mo, high-powered talaga, parang M14 kung titignan mo. Pero kung nung nalapitan na caliber 22 lang din pala dito. Every month, magbaba ang mga tropa natin doon sa FOD Tower, no? Every month. So, ngayon, nagkataon talaga na yung pagbaba nila, yun din yung pag-akyat ng mga tao galing St. Peter na manguha ng kahoy. Na ang ginagawa nila, nagpapaalam doon sa detachment natin sa Sitio Mayag, may detachment tayo dito para ma-inform yung mga tropa natin na nasa taas na may aakyat ng mga civilian. During that, hindi na-inform yung mga kuha natin sa taas, and mga tropa talaga natin pag magbababa kasi sabi ko nga last 2024, dyan tayo na-ambush, dyan tayo namatayan din.
Then, yun nga, lately, ang daming incident. May yung encounter natin dito sa bus din ang 2 beses. Kaya medyo alert talaga yung tropa natin. So asa particular na diya sa Mahayag, Colonel? Sitio Mahayag, hinterlands ng dito sa ibabaw na sa Sitio Mahayag, sa Barangay St. Peter. So karon medyo- lawas ni Nita Buscada nakabalik na ba sa sa Sitio Mahayag? Kanina, nasa Villanueva Funeral Homes. Pabiyahin na siya kanina alas 2:30. We assume na ando na nasa barangay na siya. Ito bang matawag natin na encounter? Yung mamo ba niya tong adlong Domingo? Gapon. Monday 10 in the morning. Anong oras? 10 a.m. in the morning. Okay. So ngayon yung lamay at sa yung mga gastusin ng pamilya ni Nita Buscada, sinagot ba ng ating batalyon na Colonel? Oo. Bali, lahat ng expenses na para sa preparation ng lamay is sasagutin ng batalyon. Tapos nagdala rin tayo ng mga pagkain doon, bigas, kape, asukal, mga dilata para sa mga initial na mga tangan. Then, nakita namin doon nung nagbigay din kami ng cash assistance kasama ang ating brigade commander na si Brigadier General Tubalado para kung may mga kailangan silang gastusin is may magamit din sila. And sa ngayon, hindi pa makapagbigay kung ano yung mga iba pang kailangan ng mga pamilya. Pag-usapan ulit after siguro makapag-isip-isip na yung mga pamilya. So, basically, andun yung mga tropa natin. Pabalikan na usapan ulit kung yung mga bagay para maitulong natin. Initially, nakita namin doon yung hiling ng kapatid ni Ninita na tulungan yung 2 anak niya na grade 6 students sa kanilang pag-aaral. Kasi sabi niya, kaya pumunta siya doon sa bundok para manguha ng kahoy para sa pambili ng mga notebook at mga ballpen ng mga bata. So ngayon, tingnan namin paano natin ma-address yung edukasyon. Hindi lang ngayon hanggang sa makatapos sila sa eskwela. Okay. Colonel, may ano po ba tayo? May picture pa ba tayo doon sa area talaga? Kung saan nangyari yung misfire? I-ikwan ko, no? Kasi nung andun yung mga tropa last time, wala mang signal doon. Pa-provide natin kung yung pictures na those area. Colonel, parting statement po. Sa mga nakikinig, ang nangyari sa kila Ninita Buscada, hindi man talaga natin gusto na mangyari to. Aksidente lang talaga na ganon ang nangyari. Una, laging alert yung mga kasundaluhan natin kasi meron ng experience dito last 2024 at saka yung mga recent encounters dito sa area natin, particularly sa Barangay Busti. So makataas ang pamilya ni Nita na tutulungan natin sila sa lamay nila at sa mga pangailangan at iba pang pangailangan ng mga bata. So kung anuhin natin talaga si Ninita, ang anak nito makafgo din, nakafgo sa atin. Talagang natin to sila sa peace and order dito sa St. Peter, kaya kami nalulungkot din sa nangyari. Kaya grabe ang pag-atima sa ilang mga requirements karon sa naitabo sa ilang magulang. Colonel, daghang salamat ug gamayng hapon. Thank you, John.